mataas ang respeto ko. Nirespeto natin, respeto namin ni Tatay Digong at hindi naman po marunong rumispeto. Hindi lang po ako tinakbuhan noon. Ngayon naman, tinakbuhan na naman ang komite. Pero bakit ganon hindi pantay? Kung ang ordinaryong mga vlogger, pulis, local officials, pinapatawag kung ayaw pumunta, nako-contempt. Niya harapin kung anumang inaakusa sa kanya dahil ilang beses naman niyang sinabi, he takes full responsibility sa kung anumang pananagutan nung kanyang nakaraang termino. Madam Chair, sa mga kasamahan ko, kahit araw-araw pa tayong mag-hearing dito, I'm willing to participate. Pakiusap ko lang po sa inyo, sana matulungan, please, bring him home. Marami pong nangungulila, marami pong nasasaktan, mga kababayan ko. Noong nakaraang hearing, nasa Zoom lamang po ako dahil hindi ko kayang humarap sa ilang personnel na mataas ang respeto ko. Nirespeto natin, respeto namin ni Tatay Digong at hindi naman po marunong rumispeto. Ngayon naman po, hindi lang po ako tinakbuhan noon. Ngayon naman, tinakbuhan na naman ang komite. Wala sila. Nabanggit po ni Senator Bato de la Rosa kanina, respeto naman natin na nag-invoke po ang ilan ng executive privilege, may mga excuses. Pero bakit ganon hindi pantay? Kung ang ordinaryong mga vlogger, pulis, local officials, pinapatawag kung ayaw pumunta, nako-contempt. Parang hindi naman po yata patas. As I have said before, March 11 is indeed the saddest day in our recent history. But the saddest part is, after 23 days, mukhang hindi pa rin natatapos ang lungkot na nararamdaman ng taong bayan na naulila dahil sa nawalan sila ng taong itinuring nating tatay. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakakauwi si Tatay Digong, hindi pa rin ninyo nabibigyan ng klarong eksplanasyon kung bakit kailangan humantong sa sitwasyon na ganito. Pagkatapos nyong ilang beses sabihin na walang jurisdiction, bakit po isinuko? Meron naman tayong working judicial system, panagutin sa ating sariling korte. Pero nangyari pa rin ang hindi dapat mangyari.